Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Pepe. Yan, isa po itong hindi magandang balita kasi sabi rito ay yan na nga, Pepe responds to an unexpected transactions that lead to price crash. Ayan. Nagkaroon po ng price crash si Pepe or bumagsak po ito ng yan, napakalaki. At yan po ang ating aalamin kung ano ang dahilan kung bakit ito nangyari. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po, sabi dito ay Pepe reveals shocking details about massive 16 trillion token sale. Yan. Meron pong yan nakakagulat na yan isang napakalaking pagbenta yan ng Pepe token. Yan umaabot po ng 16 trillion na Pepe token ang nabenta. Kaya yan isa po itong nakakagulat po na pangyayari. Yung ginawa po rito ay isa po itong dump. Yan, massive dump. Kapag sinabi po nating dump ay biglaan po ito na binenta. Yan, kaya kapag ganito po yung nangyari sa market, kahit ano pong crypto market yan, kapag may isang nag-dump, yan, napakalaking amount ng token ay maapektuhan po ang market price nito at ito ay babagsak. Kaya ganyan po yung nangyari dito kay Pepe. Ngayon, ang malaking tanong dito ay sino kaya ang may gawa nito? Isa po kaya itong whale? Kasi po yung tanging nakakagawa sa mga ganitong bagay ay yung mga whales. Pero kung isa kang holder or nag-i-invest ka dito kay Pepe, ay maaring magulat ka kung malaman mo ang tunay na yan, may gawa. Kaya yan. Sabi po dito ay the frog-themed cryptocurrency Pepe saw a significant sell-off toward the weekend after concerns emerging about 16 trillion token sale by its developers. Ayan po mga crypto, yung may kagagawan po nito. Yan ay yung mismong developers ng Pepe. Ayan, sila po yung nagbenta ng 16 trillion token. Kaya nakakabahala po ito. Ano kaya ang nangyari kung bakit nila ginawa ito? Nakaka-disappoint po talaga ito. Kasi mismong mga developers pa naman. Isa na po kaya itong senyales para kay Pepe na ito ay naghahanda para sa isang rug pull? Ayan. Sabi po dito ay according to the official Pepe X account, the project has been plagued by internal strife since its inception, with some of the team being bad actors led by big egos and avarice. Yan po ang sabi dito na dahilan. Ayan po mga ka-crypto, meron daw pong hindi pagkakaunawaan yung mga developers ni Pepe. Ang hindi po maganda dito ay meron pong mga developers na kasali sa kanilang team na mga tinatawag nilang bad actors. Ito po yung mga masasama na miyembro nila. At sila yung may mga binabalak na hindi maganda. Yan. Dulot po yan ng kanilang yan, yung big egos at avarice po nila. Kaya yan. Parang nakahati sa dalawang grupo ang mga developers ni Pepe. Yung isang grupo ay gusto nilang palaguin ang Pepe. Samantala yung isang kalahati nito ay gusto nilang i-rug pull naman si Pepe. Kaya yan po yung parang nangyayari ngayon dito. Ayan, hindi pagkakaunawaan na nangyayari ngayon dito kay Pepe. Ayan, sabi dito ay 16 trillion tokens stolen by Pepe bad actors. Ayan na nga.
yung mga bad actors po, yung mga masasamang miyembro, masasamang mga developers na miyembro ng team developers ng Pepe ang siyang may gawa sa ayan yung pag-dump ng 16 trillion tokens na ito. Ayan, stolen pa yan, ninakaw nila yan bago nila ito binenta. Pepe stated that this internal conflict led the majority of the team involved in Pepe's creation to begin to distance themselves after the first week of its inception. Ayan na nga, yung internal conflict na ito, yung kanilang hindi pagkakaunawaan, ay ito po yung naging dahilan para sila ay yan, medyo sila ay lumayo sa bawat isa. Kaya yan, hindi po maganda yan. Ang isa po kasing team ay dapat na nagsasama-sama sila. Meron silang maganda yung kanilang pagkakasundo, hindi yung hindi sila yung nag-aaway-away. Kaya kung pag ganyan po ang team developers ng isang crypto, ay ayan, nako, wala pong mangyayari diyan na maganda. Wala po silang mararating o matatapos. Kung meron man silang matatapos na isang proyekto ay maaring napakatagal nito. Ayan, this category of individuals, it stated, impeded the team's progress in making donations or purchases with multi-sig tokens owing to an inability to sign and being unavailable to contact for weeks of time. Yan po yung dulot ng naging problema na ito. Ayan, yung progress po ng team developers ni Pepe ay yan, naapektuhan po talaga. At parang sila ay tumigil. Yan, medyo nagkaroon ng problema. Nag-aaway-away po sila at mukhang parang hindi pa sila nagkakaayos. Noting that the multi-sig wallet was set up to require 3/4 signers, yan, 3 out of 4 signers to be present for approval. Ayan, yung multi-sig wallet po nila ay kailangan lamang daw po ng yan, 3 out of 4 signers. Yan, para ma-approve ito. 3 members went into multi-sig wallet without the consent of others. Yan na nga yung nangyari dito. And stole 16 trillion Pepe tokens. Yan po yung nangyari na ginawang pagnanakaw ng mga bad actors or yung masasamang team developers ng Pepe. Yan, nag-sign in po sila sa kanilang multi-sig wallet nang hindi nalalaman ng ibang mga miyembro at ninakaw po nila yung 16 trillion na tokens. 60% of the 26 trillion multi-sig tokens. Nako, laki po niyan. 60% po niyan yung kanilang ninakaw. Tapos, yan na nga. Sabi rito ay, and transferred them to exchanges for sale. Yan, linipat nila kaagad sa mga exchanges para ibenta ito. The SEX wallet tokens were never intended to be traded or sold for profit by the team. Yan na nga. Yung yung token na ito, yung na kanilang ninakaw ay hindi po talaga ito yung intensyon ng mga developers dito ay hindi po dapat nila ito iti-trade or ibebenta para sila ay kumita. Ngunit nakakalungkot po na malaman natin na ito po ang siyang ginawa ng ilan sa kanilang mga miyembro. Kaya yan, the majority, if not all, of the tokens stolen from the multi-sig were reportedly swiftly sold on OKX and Binance. Yan, binenta po nila ng mabilisan dito kay OKX at kay Binance. Kaya yan, these bad actors then removed themselves from the multi-sig in an attempt to dissociate themselves from Pepe, erasing all of their social accounts in the process. Ayan na nga yung kanilang sunod na ginawa. Pagkatapos nilang nakawin ang 16 trillion na Pepe tokens at ibenta ito kay OKX at kay Binance, ang ginawa nila ay yan, tinanggal po nila yung kanilang mga sarili yan sa multi-sig at yung lahat ng mga social accounts na konektado kay Pepe.
Yan, parang pinapakita nila na yun na wala na silang kaugnayan dito. Kaya yan. Pepe regrets the fear and uncertainty as well as any losses caused by the bad actors' action and assures that the remaining 10 trillion tokens in the multi-sig SIG are in safe hands as they have been transferred to new wallets where they will safely rest until use or burn arises. Ayan na nga. Meron pong natitira na 10 trillion na tokens na lamang kay dito sa multi-sig. Ayan, mabuti naman at nagtira pa sila ng 10 trillion tokens. Pero yan yung kagagawan po ng mga bad actors na ito, mismong mga developers, yan, membro ng team developers ni Pepe na ay nagdulot po yan ng takot. Yan, syempre nagdulot yan ng takot sa mga holders at saka investors ni Pepe. Ngayon, ang masasabi ko naman dito, ito po yung sinasabi ko na maski gaano kaganda ang isang roadmap o plano ng isang crypto, yan, plano nila para lumago or umunlad. Yan, para umunlad ito ay pero kung pag yung mga developers naman ito ay meron silang hindi magandang samahan o pakikitungo sa bawat isa. Yan, tulad na lamang nangyayari dito na hindi sila nagkakaintindihan sapagkat merong ilan sa kanila na gusto pala nilang meron silang masamang balak na gawin, yung parang gusto siguro nilang i-rug pull si Pepe. Yan, kung saan yung habol talaga nila ay ang kumita lamang. Pero yung ibang mga developers naman ay gusto nila na palaguin, tuloy-tuloy lamang na palaguin yan ang si Pepe. Yan, at dahil po dyan ay lagi po silang nag-aaway, nagkukontrahan. Kaya ang nangyayari dito na lamang ay lumilipas yung mga araw ay wala silang nagagawa. Yan, hindi nila natatapos-tapos yung kanilang mga proyekto. Kaya ganyan po yung nagiging resulta. Kaya dito po natin makikita na dapat yung isang criteria, yan, criteria po ang tinitignan natin ay yung kanilang mga developers. Kung sila nga ba ay sila ay may magandang samahan, nagtutulungan, yan, maganda ang kanilang pakikitungo sa bawat isa. At yan nga, meron silang natatapos at naipapakitang mga proyekto. Yan po yung dapat na ating tinitignan, yan, sa isang crypto asset. Yan, sana nga ay maayos na nila. Sa tingin ko ay umalis na yung mga bad actors na membro nila. Sa tingin ko nga ay dito na sila siguro makakapag-umpisa na mas magagawa nilang tutukan ang pagdi-develop dito kay Pepe. Pero yan ay yung ginawa po ng mga bad actors na membro nila. Ay yan, nagkaroon ng talagang matinding problema dito. Tuluyan na pong bumagsak si Pepe at nagdulot na rin ito ng takot sa mga holders o investors. Pero ayan, susubaybayan na lamang po natin yung mga susunod na balita kasi sigurado na ako ay nakakasiguro na maglalabas ng mga pahayag yung mga naiwang developers dito kay Pepe. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.